Okay, sa mapagpalang araw, ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor. At sana mga OFW nasa mabuti tayong kalagayan anumang oras dyan. Ingat tayo. Okay, our lesson for today ay about dito sa isang napakagandang baril. Okay, wala siyang magazine. Tinanggalan na natin, wala siyang chamber load for safety. Okay, ito ay Sig Sauer P226 at ang model niya ay X5. Ito yung isa sa gusto kong panlaro o pang competition dahil gusto ko ang weight niya tama-tama at madali rin siyang i-maintain. Okay, panoorin niyo yung review ko nito at yung pag-cleaning. So ngayon naman ang lesson natin ay papaano naman i-tune up ang trigger. Okay, napakadali namang i-tune up ang trigger nito sapagkat kinakailangan lamang natin ng isang Allen range na size 2 mm. Okay, isang Allen range lang. So, i-tune up natin ang trigger nito kasi nagkakaproblema yung may-ari. Minsan pumapalo yung hammer, minsan hindi. Minsan naman hindi nagre-reset. Okay? Kung mapapansin ninyo, meron siya ditong Allen screw sa ilalim ng trigger. Hindi ninyo basta-basta mapapansin. Okay? Meron siya dito. Dahil ang problema nito, minsan nagre-reset, minsan hindi. Minsan pumapalo yung hammer, minsan hindi. Ayan, kamukha niya, hindi pumapalo. Pero hindi naman siya nakasave. Okay? Ayan ang shape niya. O, nakasave siya. Ibababa natin yung shape. Ayan, nakababa na yung shape niya. Nakataas yung shape niya, hindi pumapalo. Nakababa yung shape niya, hindi rin bumababa yung hammer. So, meron siya ditong dito nyo siya i-tune up. Meron siya ditong Allen screw na luluwagan lang ninyo. Itong Allen screw na to dito. Luluwagan lang ninyo hanggang sa makuha na ninyo yung luwagan muna. Konti lang muna, huwag masyado. Okay, paluwag pala. Tingnan natin. Okay, tama, paluwag. Luluwagan natin. Yan, niluwagan natin. At titingnan natin. I-press natin yung hammer niya. Yung kanyang trigger para malaman natin kung magre-reset siya. Okay, ibibitaw natin. Yun, nag-reset siya. At yun. Medyo may matigas pa ng konti. So, kinakailangan, pagka ganun medyo matigas pa ng konti, luluwagan pa natin ng konti. Kinakailangan ay makuha natin yung tamang-tama lamang na So, luluwagan pa natin ng konti. Yan. Konti lang. Wala pang quarter. So, ipipress ulit natin yung hammer at atake natin yung slide. Titingnan natin kung magre-reset siya. Yun, nag-reset siya. At tingnan natin. Yun. Medyo konting-konti pa. Para sa akin ay konting-konti pa kasi medyo may konting ganit pa siya eh. Okay, so konti pa. Mga less a quarter pa. Yan. Palagi ko tama-tama na ito sa atin. So, muli ipipress natin yung hammer. Yung trigger, hammer ako na hammer. At i-release natin kung magre-reset. Dandahan ang release. Yun, nag-reset. Ngayon, i-press natin siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Para makita ninyo ganyan. Iano natin siya. At yung travel niya ay eksaktong-eksakto rin sa akin. Ayaw ko naman nung walang travel kahit konti. Delikado yun. Pag nasaguin ninyo yung trigger niya, baka pumutok. Kaya mas maganda yung may counting travel. Okay? Trigger travel tawag diyan. So, ayan. At titingnan natin. Good. Okay na to sa akin. At sa bagay, depende rin naman sa inyo yan kung ano ang gusto ninyo. Kaya yan ang pag-tune up ng trigger ng
ng model na tong Sig Sauer P226 X5 model. Napaganda pang competition. Okay, at panoorin din ninyo kung paano ko ito nilinisan at paano natin binuksan. Okay, maiksi lang yung ating video pero napaka-importante nito kung kayo man ay makasagupa ng ganitong baril, so hindi kayo mahirapang mag-tune up. Kasi minsan sa shooting range, biglang nagluluko yan. Biglang nawawala yan, lalo pagka nadumihan. Nagbabago ito. Pag hindi ninyo nalilinisan, nagbabago. So ito namang screw na to, ito adjustment ito ng gusto ninyong i-forward yung trigger, gusto ninyong i-atras, luluwagan lang ninyo to. Yan, itong adjustment na to. So ayan, meron tayong maliit na kaalaman na natutunan ngayon sa modelong baril na to. At inulit ko, meron din itong adjustment ng kanyang sight, up and down. Up and down to. At yung windage niya, dito sa kanyang front sight, meron siya, naka-beaver tail siya, kaya pwede nyo siyang i-left and side adjust. So, napanood naman ninyo yung aking videos na paano gumamit ng sight pusher. So, yan. Isa yun sa ginagamit dyan. So, ayan. Yung tools na yun ay pang-universal. Kaya napakaganda nun. Panoorin na lang ninyo mga videos ko. At please, kung bago kayo sa aking YouTube channel, panoorin ninyo yung mga videos ko. At kung merong mahilig kayo sa baril at may mga gamit din kayo na minsan hindi na nyo kailangan pumunta pa sa gunsmith, kaya naman natin gawin. So ito'y tinuturo ko na para hindi na tayo maghanap pa ng gunsmith. Kung mga minor gunsmithing lang, sa YouTube channel ko tuturo ko yan. So para sa hindi pa nakakakilala sa akin, 20 years akong nagtrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. Hanggang ngayon ako ay 65 years old na at hindi pa ako binibitiwan ng aming kumpanya. Pero bago ako napunta dito, ako ay nagtrabaho sa Al-Hadaf gun store, sa Al-Hadaf company sa Saudi. Nag 3 years muna ako doon bago ako napunta dito. Yan ang aking mga experience. Bukod pa yung experience ko sa Pilipinas, mahirap kumuha doon ng license ng gunsmith. So, mas maganda na dito. Wala ka, susweldo ka na lang. So, ayan. At para sa mga bago sa aking YouTube channel, please subscribe and share. At salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat yung kinikita ko sa YouTube ay tinutulong ko sa mga estudyante na medyo nahikaw sa buhay. May mga tinutulungan tayo. At yung aking sweldo dito sa Mayadin Shooting Range, enough naman sa akin. Kalabisan na itong kita ko sa YouTube. Bagaman kaunti pa lang ito, dahil kaunti pa naman ang views, ipalaganap natin para makatulong din kayo sa ating mga beneficiaries. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Kung kayo may mga katanungan, itanong ninyo sa comment section ng ating YouTube at sasagutin natin yan. Yung mga gustong magpaturo sa online class na kung saan pwede kayo magpadala ng picture para mapag-usapan natin kung anong gagawin. Pwede tayong magtawagan, pwede tayong mag-text doon. Pwede kayong mag-message sa aking FB page, Messenger, Elmer Pilorin. Hanapin ninyo yung profile picture na may nakasulat na "See you in heaven, anak." Yun aking profile picture. Huwag kayong mag-ano doon sa ibang kapangalan ko na Elmer Pilorin. Kasi meron din ako anak na junior. Okay, at doon ay pwede tayong magpalitan ng discussion at makapagturo ako, pero inulit ko, hindi ako sumasagot sa mga personal message kasi napakahirap para sa akin na isa-isa ko kayong tuturuan. Mas maganda yung grupo, kamukha nung Batch 1, Pinoy Gunsmith Batch 1, meron na tayong Batch 2, doon ko kayo sasali. Ang lang ay mag-send lang kayo ng isang valid ID para malaman ko kung kayo nasa tamang edad na
at para malaman ko na legal kayong citizen ng Pilipinas. Okay? At yun lang. Kung may mga information kayo doon na dapat nyong i-cover ninyo, o mga number, mga i-cover ninyo, pangalan lang at saka yung pangalan lang ninyo at saka yung age ninyo ang dapat kong makita doon, at saka kung anong ID yan. Pwede ang driver license, senior citizen ID, kung ano pa man yan. So ayan, at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating mga videos, makikita-kita ulit tayo. Thank you very much.